Hi guys, good morning. So ayan, kagising lang natin. Nandito tayo sa bahay ng aking friendship. Shout out to you. So ayan, mga 10 o'clock na dito. So mag-breakfast lang. Akech. Chara. Meron tayo dito ang hotdog, tsaka atlogs, tsaka adobong baboy. Oh my God. Alright guys, kain tayo. Bye-bye. Ingat po. Yo guys, so ayun, nasa taxi na tayo at pauwi na tayo kasi wala pa tayong ligo. So ayun. Hi guys, so ayun, nasa bahay na ako. Ayun, nagme-message siya. Nag-chat siya sa akin na kung pwede daw ba akong sumama out of town. Sabi ko hindi. Kasi mga ilang oras din yung biyahe niya. So ayoko siyang kasama. Alam mo yun. Wala akong energy ipag-usap sa kanya this time. So ang dami niyang mga pakulo sa chat, whatever. Magaba nga yung mata ko. Kakaiyak nung last vlog na yan. So grabe kasi guys yung nangyari. Talagang nagbangayan kami sa harap ng bisita niya. Kasi yun nga, nasabi niya na, ay baka ikaw yung mala sa negosyo ko. Sabi nga ganun. Nag-hysterical talaga ako, sabi ko. Paano niya masasabi yun, yung ganun? Paano siya umabot doon? Hindi ko din kinaya. Kaya sabi ko, ano bang ginawa ko sa kanya para sabihin niya yun? Paano ko maayos kung laging ganyan yung yung mangyayari. Mag-aaway kami tapos magpapalitan kami ng masasamang salita. Tapos para kaming mga baliw o what? Hindi ko alam. Nawawala na kasi yung respeto, diba? So para saan ba yung relationship kung wala din naman, diba? Wala nang respeto at ulit-ulit na lang. Wala din namang effort na maayusin. So, after nga nung vlog ko na yan, yung iyak na iyak ako. Kinaumagahan. Ay, hindi, nakatulog na pala ako noon mga 7 a.m. na. So, nakatulog ako hanggang mga 4:30 na ata yun siguro. Tapos ginigising nila ako. Tapos una yung bisita niya, sabi niya, Mary, kumain ka na. Sabi ko, mamaya na, tutulog pa ako kasi wala nga akong tulog, diba? Tapos maya, mga, siguro mga lunch, late lunch na din ata sila. So, pumasok siya ng kwarto. Tapos, ginigising din ako. Tapos, nag-sorry siya. Ganun. Sabi niya, sorry. Tapos sabi ko, wag mo kong disturb, natutulog ako. Ayokong kumain, wala akong gana. Tapos mga hinayaan niya na ako. Tapos may mga 5 something. Nasa tabi ko siya. Tapos nahawakan yung kamay ko. Tapos yun, wala lang, nakatingin lang siya. Tapos ako din wala namang energy na magsalita. Kaya natulog na lang din ako. Continue. So, yun. Parang inubos ka niya talaga. Walang tinira. Actually, kaalis niya lang. So, hindi talaga ako sumama. So, wala din naman. Anong gagawin ko doon? Ipagplastikan o ano? Tapos sabi niya, lagi ba daw ako dito sa bahay kasi daw mag-i-invite daw siya ng friends niya, whatever. So, sabi ko, sabihan mo lang ako kung kailan pupunta yung mga friendships mo ko, no? Saka ako alis. Or, antayin mo na lang ma-send ko yung box.
Tapos, for good na ako na wala dito sa bahay. Yun ang sabi ko sa kanya. Sa chat. Yun. Yun ang update. Tapos, hindi ko siya tinitingnan sa mukha. Ayokong, kasi nakatingin nga siya, di ba? Pag ano ko dito. Grabe, exhausted talaga ako kagabi. Alam mo yun, hindi ka exhausted physically, pero yung mindset mo. Basta yung luha mo, kaka-iyak. So, hindi ko ngayon alam kung anong magiging senaryo ko kung if ever alis na ako ng bahay. Bago kami mag-away, dahil pa niyang chat-chat sa akin, ganyan. Tapos bigla na lang pag-uwi namin sa bahay, ang dami niyang kutkot, gano'n, kuskus balungos. So una hindi ko nga lang pinapansin eh. Tapos biglang yun ang sabi niya, baka daw ako daw yung bad luck. Well, in fact, ako nga yung tumulong sa kanya nung time na yung business niya palubog. Yun. Alam niya na yan. Alam ko nanonood kasi siya. Kahit hindi niya ito na-internet pero tinatranslate niya yan. So, ayan. Magiging okay din. Magiging okay din situation. Ngayon, baka ito na yung panahon na ayusin yung sarili natin. Ayusin yung sarili ko rin. Medyo speechless ako ngayon. Parang hindi ko alam kasi, parang hindi ko alam kung paano bumalik sa ano tawag nito, paano bumalik sa ulirat mo, paano bumalik sa senses mo yung dahil ngayon sa nangyari nakaraang gabi. Kasi alam niyo ba yung pagkasabi niya pa noon after, no, nag-sorry pa siya after, hindi ko na nga kinaya. Sabi ko, it's too much. Wala na siyang yung masaklap lang doon kasi, diba, yung effort yung dalawa, tsaka nagmahalan kayo, ganun, tapos yun lang din pala yung ending. Masayang ng lahat. So, umiidlip lang ako, nagre-rest lang ako ng konti kasi medyo hindi pa bumabalik yung pag-iisip. Alam mo yun, hindi pa talaga parang ano ba tawag nito? Parang wala ako sa pag-iisip na yun. Yung parang I can't be bothered na gumalaw o whatever na wala lang. Yung parang gusto mo lang ikaw lang to. Yung parang nakahiga ka lang. Yung parang ganon. Hindi ko alam kung sign ba yan ng depression. Yung nag-iisip ka na parang wala ka namang iniisip. Alam mo yun? Bahala na si Batman. So, yun yung nangyari. Sobrang lala. Sabi ko pa sa kanya, nung ka-chat kami noon before yung away, sabi ko pa, sabihin niya na lang yung totoo kung saan nga siya nagpunta nung nagpakarwa siya. Sabi ko, kahit ano pang ginawa mo, kahit gaano pa yung kapangit, I will forgive you. Diba? Sabihin mo lang yung totoo. Pero wala eh, pinili niya yung magsisinungaling niya. Pinili niyang panindigan na car wash lang talaga. Sabi ko, no. Kasi nung kahapon, nabanggit niya din sa akin na kung sasabihin niya daw yung totoo, baka hindi ko daw matake. Sabi ko nga sa kanya, sabihin mo, try me. Sabihin mo yung totoo. Magagalit lang ako, mag-hysterical ako, ano dyan. At least alam ko, at least naging honest ka. Hindi mo naman sasabihin yung totoo without saying sorry, di ba? Or pagsisihan mo, or without regrets, di ba? Of course, sasabihin mo din na, yun, nag-regret ka or whatever. Wala eh. Instead, pinaninindigan niya na wala. So, wala. Tsaka wala na din akong tiwala. Alam mo yung, lagi na lang ako nag-iisip na, baka may ginawa na naman tong ganito, ganyan. Ayoko nang ganun. Nawawalan ka na kasi ng respeto pati sa sarili mo. Wala na yung tinatawag na self-respect. Diba? Hanggang kailan?
Tapos ang dami niya pang mga alibay, yung may mga noise cancellation daw. Yung phone ko na, lahat naman meron. Tawag to noise cancellation sa phone. Ganun talaga. First time mangyari yun. Ganun talaga. Tapos yung pagkatanong ko pa, yung alam mo, parang hindi niya alam kung paano isasagot niya. Normally kasi pag ano yun, hindi ka, naririnig mo na nanggagalaiti na yung partner mo, yung girlfriend mo. Parang alam mo yun, hindi mo man lang siya i-comfort. Bakit hindi mo ibigay yung gusto niya? Bakit hindi ka makapag-send ng picture nung nagtanong na ako na location or picture man lang? Wala. Instead, pinanindigan niya na kesyo lalaki siya, kesyo dapat siya yung masunod, kesyo ganito, ganyan, kesyo yung kultura niya ganito. No, wrong. Yung mahirap kasi sa kanya, parang hindi na kasi kami nasa relationship, parang nagko-kompetensyahan kami, yung parang ganon, na kailangan masunod siya. Kailangan lagi siyang tama. Hindi naman pwedeng ganon, diba? Kailangan din maging sensitive ka din naman sa partner mo. Para saan ba't nasa relationship kayo kung siya lang din naman masusunod lagi? Dinig na dinig mo na. Sabi ko nga sana, tense na ako. Tapos tinatanong ko na siya, sabi ko, nasaan ka? Kalmado lang siya na parang hindi niya alam kung anong ipapaliwanag niya. Narinig mo na masama na yung tono ng boses ko. Wala ka pa din pakialam. Diba? Kasi sa kanya yun, parang ano yun parang bully yun sa kanya. Yung parang kailangan ako yung manalo. Ganun yung pag-iisip niya. So, yung pagka ganun yung mentality mo, para saan pa yung relationship? Wala din naman, di ba, mangyayari? Kaya pinutulan ko nga to yung buhok ko Sabi ko sa kanya, ayoko nang nabubuhay para sa iba. Alam mo yun? Ayaw niya ng short hair, that's why. Pero pakialam ko. Wala na. Lahat na lang. Nakakahiya pa dun kasi. Nung sinabi niya yun na baka ako yung bad luck sa negosyo, nasa harapan ng bisita niya, which is yung ex-girlfriend niya. Nung tagal na yun. Nung mga bata pa sila. So, yun ang ano lang. Kasi, parang okay lang sana kung kami lang dalawa. Pero may ibang taong involved na nandun mismo. Concerned din naman kasi siya sa relationship namin. So, tinatry niya din yung best niya na mag-okay kami. Sabi ko, parang anlabo. So, pinag-uugali ng niya. Pinipray ko na lang na God has something for me. Something good will happen. Tinanggal ko pala siya, guys, kasi nasasagi ko siyang ganun. Tapos, parang maliit kasi yung yung space ng ng clip. Kaya parang naiipit siya. So, binalik ko muna yung ito. Kunting ingat lang. Ito, natatanggal nga siya Alright, guys. Update ulit tayo. Nung ganap. So, ngayon, today, may pahinga lang siguro muna ako. Tulog muna konti. Tapos mag-isip kung anong gagawin next. Bye, guys.